ang mga Pilipinong ninakawan. Nagsimula ang September 21 protest ng payapa hanggang sa nagkagulo na. September 21, 1972, ang araw kung kailan idineklara ang martial law. Since then, taon-taon na ang protesta. Pero ang September 21 ngayong 2025 ay naiiba. Dahil sa flood control scandal at harapang nakawan sa gobyerno, tumindi ang galit ng mga Pilipino. Mas marami ang lumabas upang makipagkaisa sa protesta. Dinig na dinig yan sa mga kalsada mayong araw. Hindi lang busina sa kalye, pati mga bikers lumabas na din sa kalsada. Pati mga members ng LGBT matapang na binuwag ang nakaharang na barikada. Pati mga drag artists nakisa na din. Ang protesta ngayong araw ay nationwide. Sa NCR may 3 major protests. Andyan yung sa Luneta na tinawag na Baha sa Luneta. Libo-libong mga protesters ang sumama. Nung unang mga oras ng protesta, kalmado pa ang crowd. Hanggang sa tuluyan ng na-break ng mga protesters ang barikada ng mga postcard. Sa protestang ito, ipinakita din ng mga protesters ang kanilang galit through wit. Naging creative din ng iba sa paggawa ng prop sa rally. Hindi lang ordinaryong citizens ang nakikisa sa rally, pati mga celebrities din. Makikita sa Luneta si Marisa Racal na pinapangunahan pa ang tiyan. Spotted din sina Vice Ganda, si Ann Curtis, ang kapatid niya si Jasmine Curtis, Donnie Pangilinan, Ayon Perez, Darren Spanto, Julia Barreto, Dingdong Dantes, Andrea Brillantes, Jody Santa Maria at napakarami pang iba. Panabutin natin sila! Panabutin natin sila! Dahil sobra ng tila! Pero hindi lahat ng umattend, welcome. Gaya ni Chavit Sinson na pinuo ng mga protesters. Hindi ko lang ba yan? Kadiri! 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 Apuramo! Aside from Luneta, andyan din ang malaking rally sa EDSA Monument na tinawag na Trillion Peso March. Para po sa susunod na henerasyon at para sa henerasyon natin ngayon, pangwiga ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Marami din ang kinilabutan nang patugtugin ang awit na magkaisa. Pero nagkaroon ng tensyon nang may sumaling mga protesters na may Bring Him Home na placard. Ang isa pang protest ay nangyari sa Liwasang Bonifacio. Nang karamihan sa mga attendees dito ay pro-Duterte. Maliban sa tatlong yan, may nangyayari din rally sa Davao mismo. Sa Visayas naman, like sa Cebu, may rally din. Kung ang ibang protesta ay nagipayapa, meron namang mga lugar na nagkagulo-gulo na. Sa mga nangyayaring protesta ngayon, malinaw ang mensahe. Galit ang buong bansa. Galit sa pagnanakaw, hindi lamang ng pera, kundi ng katotohanan at kinabukasan ng mga kabataan. Sa protesta ito, saludo, lalo na sa mga kabataan. Pagamat ng mga nakarang taon, ang mga rallyista nito ay hiniya, binash at nirettag pa dahil sa kanilang mga rally sa kalsada noon. Ngayon, hindi pa rin sila natakot na lumabas at lumaban para sa kanilang kinabukasan. Kung titignan mo, ang September 21 ay hindi lang simpleng rally. Marami nang sumama at dito mo makikita hindi natatakpan ng propaganda ang tutong, hindi nalulubog sa baha ng fake news ng galit ng tao. Kapag ninakawan ka ng kinabukasan, natural lalaban ng tao. Kaya naman ang tanong ngayon, hindi magkano, kundi kung makikinig ba ang mga nasa kapangyarihan o hahayaan na lamang nilang lumaki ng lumaki ang baha ng protest.